Good morning mga kaibigan. Magluluto po tayo ng ginataang native na manok. Kung saan po yung mga hindi pa marunong magluto, sundan lang po ninyo yung video ko. At pag naluto kayo, luto nyo, napakasarap po nito. Una po, pagkatay ng manok, kanta rin po ninyo ng maliliit na hiwa. Tulad po ganito. Tulad po niyan. Yan lang po ang laki. Pakuluan po sa tubig. Pagkulo po ng tubig, yan at medyo malambot na yung manok. Kasi ang native po, karne sa native, matigas po ang karne. Kaya pinagukulan po, tuloy hablos na yun para matanggal yung dansa niya. Itapon yung sabaw at ito na po yung resulta. Yan po, yung resulta na sa i-ready po natin ang pagluluto. Unang ingredients po ay yan po, mayroong bawang, sibuyas, luya. Yan po yung mga ingredients niya. Ayun naman pong siling labuyo. Nasa inyo naman, hindi naman sa pilitan kung gusto niyo maglagay. Kasi pag nalagay yung mga siling labuyo, may simay, Bicol Express po yan. Masarap po yan. At ang gulay naman pong halo niya, yan po. Papaya po na ang hiwa din po ay halos kaparehas ng manok. Kaya mga kaibigan, simulan na natin yung pagluluto. At tingnan po ninyo, sundan na yung video ko at pag naluto kayo, lutuin din ninyo. Masarap po ito kasi native na manok na may gata. Ito po pala yung isa rin po yung ingredients na yung ay mantika po. Yan, may paminta rin po, isang paminta, yan. Ito rin po yung main ingredient, yung gata. Ito pong unang gata, ito po yun, Ito po yung unang ilalagay pagigisa ninyo at huling-huling ilalagay po itong malapot yung malapot na gata. Yan po yan. Ito po. Kaya simulan na po natin ang pagigisa. At para sundan lang po yung video ko para matuto kayo. Masarap po ito pag naluto. Yan po. Lagyan natin ng mantika itong ating kaldero para o kaserola. Yan po, mantika. Diretso gisa po yan. Para makuha yung manok. Buksan na po natin yung kalan para magsimulan tayo ng pag-isa. Pag init po ng mantika, isunod na po natin itong inuwan na po muna natin yung bawang. Ito po yung bawang. Yung bawang po muna mga kaibigan, unahin natin. Hintayin po natin maging medyo brown yung yung bawang. So, medyo brown yung bawang. Isunod natin yung sibuyas. May po kasi na medyo maputi pa yung bawang Kailangan mo medyo brown na yung bawang bago ilagay yung sibuyas. Medyo puti pa po siya, kaya kaya natin lagyan yung sibuyas. Nag-brown na yung bawang. Yan, pwede na po natin lagay ang kasunod na ingredients, sibuyas po o onion sa English.
naman po natin ang luya. Kasi po yung luya po, nagpapais po ng lansa yan. Po luya naman po. Haluin. Magulo na siya. Lagyan natin ang kaunting asin po. Isama natin sa gisa yung asin. Minimize lang po yung asin. Mamaya natin bigla ng maayos. Pagka nagisa na siya. Ang ginataang native na manok. Isunod na po natin ang ating karne na pinakulaan na po ito sa sa tubig, kaya medyo yung sabaw po kasi yung tinapon natin para malis yung lasa. Ilagyan na po natin itong native na manok. Ito po. Yan po kasi kaya binigisa po para matanggalan yung kanyang lansa. Kasi po malansa ang manok eh. Yan po mga kaisip. Haluin po natin. Turakan po. Luto po na. Haluin po natin para mahalo yung bawang, sibuyas, luya. Tawag po ito sa amin sa Quezon ay sinangkusahan muna para matanggal po yung lansa ng manok. Yan. Tapos po ay tatakpan ko muna ng takip ng tatakpan po natin ng para medyo po siya masagot siya. Yan naman po ay lalagyan natin itong ikalawang gata po sa worth 50 pesos na yung nabili ko po sa palengke. Ito po yung ikalawang gata para po pang palambot niya. Tatakpan po natin para lumambot siya hanggang mamaya po ikalawang gata naman. O yan na po mga kaipi, harils. Luto na po yan. Nalagyan po natin ang kanyang mga condiments po. Ito. Paminta naman po, paminta. Pampabango po yan. Malambot na po yung manok na native. At ilalagyan na po natin itong kasunod na ingredients. Gulay naman po. Ayan po. Ang papaya. Haluin po natin para marambol yung papaya sa karne. Sa karneng native na manok. Tapos ilagay na po natin ang malapot na gata ng nyug. Ito po yung dahil mong kapasarap sa kanya. Malapot na gata ng nyug. Ito po. Ito po yung unang gata. Yan po ang magpapasarap lang nating luto. Siguro po yung mga 15 minutes, luto na po yan. Okay. Ito na po mga kaibi. Alagyan natin ang kaunting bitchin at dinamuto po ang pan dito.
Para pang panin lang po. Ang Ajinomoto po ay nagpapastra po sa pagkain. Pag naman kadami yung basak lang po. Malin lang po yan. Pagkain po ng sabaw. Kung nilagyan ng Ajinomoto, malin lang po sabaw. Yun, hindi man lang na po. Huwag nang karamihan po. Within 5 minutes po yan. Luto na mo yan. Pili na po tayong pagkain po. Napakalambot na po ng manok. Papaya na lang po. Pagkain mga 5 minutes po luto na. Ito na po mga ka-reels. Luto na po ang ating tinataang manok na native. With papaya. Pero po ako nilalagay yung siling na buyo po. Kaya na ngayon napakamahal po ng siling na buyo, 700. 2 piso po ang isang piraso. Pero lalagyan ko pa rin po. Ito naman po, hindi naman po sa abilitan to. Kung sino lang may gustong palagyan ng siling na buyo, pwede po lagyan yan. Kasi magiging ano po siya, Mimi Bicol Express. Yan po yung siling na buyo. Mahal na siling na buyo ngayon. 2 piso ang isang piraso. 700 ang kilo. Pero ngayon, lagyan ko rin po para pag sinubo ninyo, yummy, bigyan nangagat yung siling na buyo sa labi nyo, lalong sasarap. At yung papasin po ninyo, kasi po talaga napakapanan nyo dito. Sa amin po sa Quezon, kung nakatago po ito, 3 hanggang 4 na buo. Makikita po ninyo ang resulta. Nagmamantika. Ito po, medyo kumpang sabaw. Akal din po kasi gata. Pero yummy rin po ito. Sa mga nakapanood po ito, paki-like and share po ninyo. At sundan lang po ninyo. Ito pong lutong ito, wala sa recipe po ito. Sariling diskarte ko po ito. Pero masarap po ito. At ang dahil sa Ajinomoto, na palinlam ang sabaw, dapat titikman ko po. Malinamnam dahil po sa Ajinomoto. Yan po mga karis, mga kaibdi. Luto na po, mamaya po ihahin natin sa aming pagkainan. At sundan pa rin yung aking mga pagluluto na wala po sa recipe na sariling diskarte ko pero masarap po. Bye-bye mga kaibdi.